So dad, nag-viral yung isang teacher sa It's Showtime dahil nagkamali siya sa sagot niya sa Q&A doon sa show na yun. Kasi doon sa show na yun, tinanong siya kung sino yung unang babaeng naluklok bilang presidente ng Pilipinas. Sino naman ang unang babaeng naluklok bilang presidente ng Pilipinas? At ang naging sagot niya ay si Gloria Macapagal Arroyo daw. Gloria Macapagal. Ngayon, ang sabi ng hurado, mali yung sagot niya. Ang tamang sagot daw ay si Corazon Aquino. Cory Aquino. Ngayon naman, marami ng bash dito sa teacher na to sa online dahil sinabi pa nga niya sa show na isa siyang masteral degree na nagpi-PhD pa siya ngayon at isa siyang educator o teacher siya sa kasalukuyan. Nag-aaral ako ulit ng aking doctorate degree! Yes. Nakatapos ka na ng master. Opo. Educational leadership po ang tinitake ko ngayon. I've been a teacher for 8 years. Kaya ang dami ng bash sa kanya kasi ang taas-taas daw ng pinag-aralan niya, ba't di niya sagot ng tama? Yung napakasimpleng tanong. Ngayon naman, gumawa ng video yung teacher na yun na tao lang siya at na may mental block din siya na nagkakamali. I really made a huge mistake. Nagulat ako sa sarili ko, why did you answer that? Once nandun ka sa gitna ng stage na yon and it's showtime, pressure ka talaga. Ngayon naman, marami syempre na nagbabash pa rin sa kanya at naging viral siya. Dad, ano yung mga lessons to learn dito? Well, una nga, tama yung sinabi ng teacher, no? Kasi nga sinabi, nagkaroon siya ng mental block. So, inamin naman niya, at least na, naging mababa naman yung kanyang kalooban na inamin niya yung kanyang pagkakamali. Kasi sa mga hindi pa lumalatag o humaharap sa mga camera at sa maraming tao, hindi niyo na unawaan kung ano yung pressure doon sa tao pag sa'yo nasa public, no? Kaya nga maraming natatakot mag-public speaking because nga merong ano yan, parang merong pressure yan sa iyo, ano, as a person. Nagkakaroon kami sa ng mental block, minsan meron kang internal anxiety, kaya pag may internal anxiety ka, yung ninenervyos ka, minsan namamali yung sinasabi mo, tsaka minsan pagkapabiglaan yung tanong, hindi mo rin masagot kaagad ng tama. Marami, kahit na sa mga sanay na sa public speaking, nagkakamali rin sila minsan pag nasa publiko sila, no? Kasi nga minsan nabibigla sila o nasusurpresa sila o minsan yung kanilang immediate reply hindi nila na-process ng maayos, no? Kaya this happens to a lot of people, to everyone actually, even those who are already used to public audience, no? So yun ang number one, no? Huwag nating husgahan kagad yung mga tao, lalo na umamin na naman na nagkamali siya. Pero pangalawa, aralin natin mga facts siguro, no? Kasi yung salita ay naluklok, no? Kung sinabi mo naluklok, yung naupo. So tama yung sinabi ng mga hurado na si President Corazon Aquino, yung kauna-unahang pangulo na babae na naluklok. Pero kasi may mga technicalities din niya kung titingnan mo yung mga facts, no? Kasi nung before 1987 Constitution, nung naupo si Cory noong 1986, nung February 1986, technically speaking, may problema yun, kaya nga tinawag nilang revolutionary government kasi based on the previous documentation, ang lumalabas si dating President Marcos na nanalo, no? Kaya lang, ang merong ng sinasabi na nandaya, may parang nagkaroon ng dayaan, no? So kaya nga because of that, nagkaroon ng People Power Revolution, kaya umalis si President Marcos, nagpunta ng Hawaii, kaya na-swear in si President Corazon Aquino na Pangulo noong 1986. Pero even that, syempre, ano yun, questionable yung legal issues doon that time, no? Kaya nga nagkaroon ng revolutionary government na tinatawag nila at nagmadali silang bumalangkas ang panibagong constitution. Yan yung 1987 Constitution ng Pilipinas na naging batayan na ngayon ng mga susunod na mga halalan ng mga Pangulo. So, kung sinasabi natin kauna-unahang naluklok, tama yung hurado na si President Corazon Aquino, ang kauna-unahang babaeng naluklok na Pangulo. Pero kung ang ginamit na salita ay nahalal, medyo yun nga, mayroong problema yun kasi nga, that time nagkagulo, kaya ang tawag nila doon, revolutionary government. Kasi nga, in the documentation, parang lumalabas ang nanalo yung dati nating Pangulo na umalis, no? So, yun ang naging issues dito. Kaya nga sa atin, mga kababayan, huwag tayong masyadong malupit sa pang-iinsulto ng kapwa kasi lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakaroon minsan ng mental block o minsan nagkakamali tayo sa sinasabi natin. Hindi porke matanda o naging ulyanin whatsoever. Pero kahit ng mga bata, minsan nabibigla yung sagot. Kaya nga sa akin, dapat bilang isang tao, isipin natin na tayong lahat nagkakamali, nagkukulang. Ang mahalaga, tinatanggap natin yung pagkakamali. Kaya nga maganda sa professor na to, teacher na to, inamin naman niya na nagkamali siya. So siguro sa akin, hindi rin fair para dun sa tao na kutsain natin at usgahan natin. No? Kahit na ano pa yung degree mo sa buhay, kahit na ano pang kaalaman mo sa buhay, tao ka lamang para hindi magkamali. Tsaka yung isang dapat tignan natin dito, di ba, tuwing may boxing si Manny Pacquiao, maraming biglang boxing expert no? Parang sinasabi nila na bobo daw si Manny Pacquiao, dapat umilag siya, dapat ginto daw yung nag-hook daw siya, nag-uppercut daw siya. Pero madaling mag-comment kung hindi ikaw yung nasa ring Kapag ikaw yung nasa ring, syempre, alam mo na yung bawat galaw nun, may hangin, may
meron kang energy na ginagastos para gawin lahat ng mga moves na yon, at hindi ganun kadali gawin yung mga moves na pag nandun ka sa ring mismo, nasarap ka ng camera, lalo na pag maraming tao. Kaya pag nandun ka sa harap ng maraming tao at nasa camera at may audience, siyempre iba na rin yung timpla ng utak mo, hindi ka makaisip ng diretsyo. Kaya yun yung pinagkaiba ng pagiging audience at pagiging participant. Pag participant ka, siyempre hindi nakikita ng lahat ng tao, lahat ng pinagdadaanan mo pag nandun ka sa harap ng tao, nasa harap ng ring at nasa harap ng camera, di ba, Dad? Correct, no? Kaya nga yung sinasabi nila, pag meron ka, madaling magkomentaryo, madaling mangutya, madaling mangantyaw, pero pag ikaw yung mismong nandun sa loob ng ring, alam mo na napakahirap ang mga pagsubok na iyong dadaanan. Kahit nasa basketball court, madaling sabihin na dapat na-shoot yan, dapat pinasa doon. Pero subukan nyo po maglaro ng basketball ng full court at makikita nyo na kahit na kayo hindi perpekto, lahat tayo hindi perpekto. Kahit nasa boxing, ang sabi ng iba, dali-dali, subukan mo makadalawang round lang. Kasi kahit na kami, nung kabataan ko, nagpa-practice din ako ng mga martial arts saka mga boxing, after 2 rounds, talagang hinahabol mo na yung hininga mo kahit na may breaker pa yan. No? Talagang yung stamina, kaya nga merong conditioning and stamina training ang mga professional boxer kasi kinakailangan madisiplina ng husto yung kanilang pangangatawan at pag-iisip na ma-sustain nila o ma-overcome nila yung 10 rounds no, na labanan sa boxing. So yun yung mga lessons learned namin for today. Ako nga pala si Engineer Morgan Sayan, yung coach ng bayan. Ako naman po si Michael Sayan, yung dad ng bayan.